eh. Nasa ibang bansa yung mami ko. Tas alam mo ba, swerte ka nga kasi kasama mo yung buong pamilya mo sa bahay niyo eh. Ako, yung tatay ko wala, tas yung mami ko nagtatrabaho para sa amin. Tapos alam mo ba, sa umaga, ang aga-aga ng pasok namin, tas ako lang nagre-ready ng uniform ko. Hindi na nga ako nakakakain eh, kasi minsan late na ako nakakagising. Tapos syempre, diretso pasok na yun, wala na akong time para magsaing. Kaya ako lang mag-isa sa gabi, nagpa-plancha ng mga uniform ko. Kasi pagka uwi ko, gumagawa agad ako ng mga assignment namin. Siyempre, sobrang dami nun. Tapos nagpapatanong ako sa sarili ko na paano kaya kung may tatay ako, gagawin ko ba lahat yan? Kasi iniisip ko rin, yung mami ko nasa ibang bansa, siguro kung andito siya, tutulungan niya ako mag-ready ng uniform ko, tutulungan niya ako mag-ready ng kakainin ko. Kaya nga, lagi akong sinasabihan ng tita ko na yan na dito tumataba ako kasi sa bahay, mapayat ako kasi di ako nakakain pag pumapasok ako. Minsan nga buong araw na kasi pagka uwi ko galing school nakakatulog na ako, wala nang time para kumain. Wala din namang time para magluto kasi nga pagod na ako sa school, minsan galing pa kami sa practice, wala pang susundo. Tapos ang layo-layo ng bahay namin sa school, walang susundo, walang kakamusta pag uwi sa akin. Tapos pag uwi mo, ikaw lang mag-isa kasi kayo ng dalawa ng kuya mo dun, tapos yung kuya mo matagal umuwi. So wala kang kasama sa bahay. Pagod ka na nga sa school mo, pag uwi mo, ikaw pa mag-isa. Natry mo ba si Lane? Natry mo ba yun? Siyempre hindi mo natry yun kasi buo kayo ng pamilya mo sa bahay niyo eh. Tapos minsan ba napatanong ka sa sarili mo na ano ka itsura ng tatay ko kung kamukha ko ba siya? Siyempre hindi mo napapatanong sa sarili mo yun kasi nakikita mo yung tatay mo eh. Ako simula bata, hindi ko talaga nakita yung tatay ko. Baka si Lane, na-try mo na ba na sa pagpasko, sinasabihan ka ng papa mo na, "Nak, may gift ako sa'yo." Na-try mo na ba yun? Siyempre, oo, na-try mo na. Tapos narinig mo na ba yung, "Nak, may pasalubong ako sa'yo." Tapos na-try mo na ba magsabi ng, "Pa, paabot ako niyan. Pa, ready mo naman yung ganto ko. Pa, lutuan mo ako ng ganto." Siyempre na-try mo na yun kasi may papa ka. Ako, wala akong papa si Day, tapos ginaganyan mo pa ako. Siyempre, hindi ko pa na-try yun, pero hindi naman sa porket hindi ko na-try, ipapamukha mo na sa akin na hindi ko talaga na-try yun. Tapos isisigaw mo pa sa akin ng harap-harapan, tapos hanggang sa umalis ako, isisigaw mo pa rin yun. Shireen, hindi mo ba naisip na nasasaktan din ako? Kahit hindi ko iniisip yun simula pagkabata ako. Ang sakit-sakit pa rin nun eh. Bakit, Shireen? Na-try mo na ba magsintas ng sapatos? Tapos napapaisip ka, paano kaya kung tatay ko yung nagsisintas ng sapatos? Naiisip mo ba yon? Bakit naranasan mo ba yung nararanasan ko na napapatanong sa sarili na ano kayang feeling pag pinagluluto ng tatay? Bakit naranasan mo na ba yung pag may meeting sa school walang umaattend? Kasi busy yung mga tita mo, yung mami ko nasa ibang bansa, busy rin. Kaya napapatanong ako sa sarili ko na paano kaya kung may tatay siya kayong a-attend sa school ko? Paano kaya kung may tatay ako? Siguro siya yung a-attend sa school ko. Tapos tuwing Pasko, nag-send yung mga kaibigan ko ng picture, buo yung pamilya nila. Pero ginagaslight ko na lang yung sarili ko na okay lang kasi andyan naman yung mga tita ko, mga tito ko, tsaka syempre yung mami ko andyan naman. Para hindi ako malungkot. Alam mo na ba sa sarili mo na ano kayang feeling pag niyakap ng tatay? Siguro ang gaan sa pakiramdam pagkayakap mo yung tatay mo. Kasi kahit mami ko hindi ko nakakayakap. Siyempre nasa ibang bansa siya. Pag tawagan nga mahirapan pa ako kasi busy siya. Minsan hindi ko rin natatawagan. Hindi naman sa pag-iingit Rashlyn, pero naranasan mo na ba na makita yung mga pinsan mo na buo sila, andyan yung tatay nila, tsaka masaya sila, may tatay sila, tapos ako wala. Siyempre hindi mo naranasan yun kasi may tatay ka eh. Kaya sana sa susunod isipin mo yung mga lumalabas sa bunganga mo. Baka nakakasakit ka na. Kaya lang naman ako naggalit kanina kasi pagod lang ako. Tsaka ang ingay nyo rin, kunting konsiderasyon naman sana kasi pagod din ako. Shilane, palit kaya tayo ng sitwasyon. Ako yung may tatay, tas ikaw wala. Tapos ikaw din yung sasabihan ko ng mga ganun na salita. Hindi ka ba masasaktan? Kaya ako nga din sinabi sa'yo yun kasi wala akong ibang pagsabihan. Tapos akala ko, safe ka din, hindi naman pala eh. Ngayon ko lang na-realize. Paano kaya ako sa akin nangyari yan? Paano kaya ako yung,
nandun sa school. Mag-isa lang, hindi natin ang magulang kasi nga wala. Paano ko naman kaya ako wala tatay? Lang na yun. Tapos yung magulang ko nasa ibang bansa. Paano kaya ako kulang yung tatay at sarili ko pa? Bata pa lang wala nang mahalalay sa akin. Sorry na. Pasensya kasi yung mga binitaw ko salita hindi maganda. Hindi ko muna inisip kung masasaktan ka ba o hindi. Pasensya ka na, Nika. Yan pala yung mga nararanasan mo. Kahit wala ka naman tatay, okay lang yan. Nandito naman kami eh. Nandito naman ako para sa Nika eh. Sorry sa mga sinabi ko ha. Kayo kasi ang kulit-kulit niyo ni Perfect eh. Hindi naman kami yung makulit na sinabihan lang naman kita ng ba't ang ingay mo, natutulog ako, tapos ayun na yung mga sinabi mo. Eh kasi akala ko wala lang yun sa'yo. Ano mo na lang, syempre pag may tatay ka, isipin mo din talaga yun. Pero sa akin, big deal talaga yun. Hindi ko naman kasi alam na big deal sa'yo yun eh. Akala ko kasi laro-laro lang lahat. Hindi ko alam na ganyan pala yung na sitwasyon mo. Anong laro, hindi naman ako nakipagbiruan nun eh. Siyempre pag-usapang pamilya, seryoso na yan. Idamay mo na lahat, huwag lang about sa tatay ko. Ano ka ba kasi, hindi mo ba alam sakit ng mga sinabi mo nun? Nika, umiiyak. Nika. Umiiyak. Ano ba kasi yun? Nika. Ano ba kasi yan? Nika. Umiiyak. Ano, di ba nga, di mo pa kasi alam eh, nasabihan kasi siya ni, usually na palibhasa wala kang tatay. Kasi ayun, big deal sa kanya, naiyak. Siyempre, big deal talaga yun. Yung may si Sheila, hindi natin patiyan. Bakit? Ano ba nangyari? Ayun nga, natutulog lang naman ako, tas sobrang ingay nila. Eh di nung nagising ako, pinagsabihan ko sila, tas ayun na yung mga sinabi niya tungkol sa tatay ko. Sheila, ba't mo naman nasabi kay Nika yun? Eh sila naman kasi yung nauna eh, no? Hindi naman dapat ganun, Sheila eh. Hindi mo ba kasi natatry siya yung nakakita ng tatay na inatid yung anak sa school eh. Mapapatanong ka talaga sa sarili mo na paano kung ako yun? Paano kung hinatid din ako ng tatay ko? Sheila, ba't mo naman nasabi kay Nika yun? Yung mga tita ko nga, never na open up yan about sa tatay ko eh. Tapos ikaw, ganun mo lang sabihin sa harap pa talaga ng isang tita ko tsaka ni Marpek. Bakit? Naranasan mo diba na mag-isip tuwing gabi na ano kaya itsura ng tatay ko? Kung matangos ba ilong niya, matangkad, maputi? Naku, ano ba yung hulma ng mukha niya? Kasi, Shilin, alam mo, ini-imagine ko talaga yun eh. Gustuhin ko mang makita yung tatay ko. Pero, hindi eh. Kasi, alam mo naman, simula bata pa lang ako, wala na yun eh. Sheila, ba't mo naman nasabi kay Nika yun, Sheila? Hindi ko naman alam na ma-open siya dun eh. Siyempre, ma-open talaga ako pag about na sa tatay ko. Biruin mo na ako sa lahat, wag lang about sa tatay ko. Kasi siyempre, masakit talaga yun. Hindi ko pa nakakasama yun eh. Okay lang yun, Nika. Iya mo si Sheila. Ako rin, Nika. Lumaki rin ako ng walang papa eh. Parehas lang tayo. Simula bata ako, wala rin akong papa. Kaya mo siya, Nika. Umalis ka nga muna dito, Ace. Nakakahiya, umiiyak ako eh. Umalis ka muna dito. Saan na, Nika? Nika? Saan na? Huwag mo na isipin yan. Nika? Nika, saan na, Nika? Tumingin ka sa akin, Nika. Tama na. Ano Kaya mo na ba? si Shilane. Saan na, Nika? Tumingin ka sa akin, Nika. Ano ba? Saan na? Hayaan mo siya. Nakakahiya nga, umiiyak ako. Okay lang yan, Nika. Ano ka ba? Natural na sa babaeng umiiyak. Saan na, Nika? Hindi natin sila bate. Tama na. Hindi bagay sa'yo umiiyak ko. Ang ganda-ganda mo eh.
Tana. Ayos lang yan, Nika. Nandyan naman yan yung mama mo. Nandyan din naman sila Ate Riri. Di naman nila pinaparana sa'yo na kulang ka sa pagmamahal eh. Okay lang yan, Nika. Nandyan naman sila. Laging sa mga suporta sa'yo, di ba? Okay lang yan, Nika. Huwag mong isipin yun, Nika. Tana, Nika. Di natin sila bate, ha? Tana, ha? Kaya mo sila. Di natin sila bate. Okay lang yan. Ano ka ba? Di natin sila bate. Huwag ka na umiyak. Tana, ha? Okay lang yan. Kaya magsipag ka, Nika, para makasama na yung mami mo. Ha? Di natin sila bate. Okay lang yan. Nandito naman ako eh. Kaya mo yan, ganyan talaga yung si Shilin eh. Mapang-ano talaga yung si Shilin eh. Alam mo naman yung bunga niya, di napipigilan eh. Okay lang yan. Di natin sila bate, ha? Okay lang yan, ha? Tanga na, sorry ka. Sorry ka kay Nika. Saka rin kasi, di mo rin kasi napipigilan yung sarili mo eh. Mga bunganga mo eh. Di ka rin kasi nag-iisip, Shilin, kung may Di ka rin kasi nag-iisip kung makakasakit ka ng tao eh. Okay lang yan, Nika. Hindi natin batiyan, ha? Kahit ako, Shilin, eh. Ako sabihan mo ng gano'n. Masasaktan din ako, Shilin, eh. Pero hindi ko ipapakita sa inyo na nasasaktan ako, no? Okay lang yan, Nika. Hindi natin sila bate, ha? Kana, umiyak. Okay lang yan, Nika. Sumandal ka sa akin. Batiin na tayo. Pero sila, hindi natin sila bate. Bate. Anong hindi natin sila bote? Nag-sorry na nga ako sa kanya eh. Lagi na lang kami magkaaway. Mga kontrabida talaga kayo, no? Hindi ko na, okay lang yun.